Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin na iyong December 21 to 27. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. General reading tayo, Capricorn, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha, ang pagbabago ng buhay, nasa inyo pa rin ito. No? Siyempre, gawin yung guide yung mga warning sign na pwedeng lumabas dito, hindi yung negative. It's a warning para ma-alert din kayo sa mga bagay-bagay kung ano mga dapat nyong gawin. Siyempre, kung gusto niyo na positive lang marinig, hindi itong channel na itong para sa'yo. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo about positivity in life, na may mga magaganap na mangyayaring good fortune or successful in life. Nagkakaroon, sa iba sa inyo nagkakaroon kayo na pwede may hinihintay, pwede ganun. Hinihintay o marami kayong iniisip o nahandun yung isang sitwasyon na nagkakaroon kayo ng doubt sa isang sitwasyon in life, nagkakaroon kayo ng option kung ano yung mga bagay na gagawin nyo, yung something movement, pwedeng ganun, decision making or goal, situation, may mga minamanifest din ako na nakikita sa inyo. And then also, magkakaroon ka daw ng pagre-reminiscing or mga maaalala or mamimiss sa iba, sa mga taong mahalaga sa'yo at minamahal mo. Ayan. Pwedeng revisiting ito sa sa past situation, pwedeng ganun. May mga aksyonan ka na, okay, may mga sitwasyon ka pala na na actually, ang dami tumatakbo sa isip mo. Dito, ibig sabihin, may mga tensyon na hindi pa tapos o nahandun yung sitwasyon na pipilitin mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na gawin at to make it happen. Ganon. Na maging maganda yung bagay na yun. There's a happiness and abundance and enlightenment is coming. May mga action and decision making ako nakikita sa'yo. Parang nandun ka sa point din na parang naghahanap ka ng isang clarity. Also, iba rin sa inyo is may mga manifestation happen. Meron kang 18, 24, 33, 36, and 14. Meron kang Cancer, Scorpio, Sagittarius, Pisces. Ay, ang ganda naman. Ano mo po? Puro dilaw siya. Okay, dito sa sitwasyon mo, you feeling burden, no? Nandun ka sa point na nakakaramdam ka na yung feeling burden, nakakaramdam ka ng lungkot. Pwede rin kasi yun sa pagod, pwedeng ganun. Baka busy ka or pagod ka. Yun. Iba dito, there's a big problem. Ako nakikita sa iyo or makakaramdam ka ng lungkot, burden, ganyan. Or nandun ka sa point na may mga taong mangliling lang sa iyo. Pwede ba sa trabaho? Diba? Ikaw ang napapagawain niya, napapagawain, tapos siya, titignan ka lang niya. Pwede ganun, diba? Sa iba sa inyo. And then also, magkakaroon ka ng communication or ikaw ang makikipag-communicate or you're waiting for communication or connection sa isang taong loyal sa'yo or isang taong malapit sa'yo. Pwedeng sa anak mo, pwedeng sa karelasyon mo, pwedeng gano'n. Or there's a communication happen. Yun, nandun naman yung confident mo sa mga ginagawa mo, you know your purpose, andun yung pag-focus to your mga main concern mo. Pero ang sabi dito, the key is in yours. Ibig sabihin, may mga sitwasyon daw na pwedeng mag-unlock sa'yo, ganyan. Kumbaga, kung ano yung mga gusto mo mangyari sa buhay mo, nasa sa'yo, hawak mo. Hawak-hawak mo yon. Ang ano na lang dito is, kung paano ka mag-action. Mag-ingat ka rin kasi may taong nagmamatsyag sa'yo. May taong nagmamatsyag or may nagiging sneaky person, someone is wearing a mask
Pwedeng ikaw rin 'to, 'di ba? Halimbawa, malungkot ka pero ayaw mong ipakita sa iba na nalulungkot ka o may pinagdadaanan ka, or nandito rin yung iba sa inyo is may tao na peke or hindi nagiging totoo sa'yo. Nagkakaroon ng panglilinglang o nanglilinglang, ganyan. May taong makasarili pala, no? Makakaramdam ka daw or you giving love and support o pagmamahal. Ganun din pala, tinagalog ko lang. Sa isang tao. Or pwedeng ikaw ito is magbibigay sa kanya. May ibon ba kayo? Animals, dog, cat, fox? Sabi ganun. Hindi, yung fox ano yan? Yung mga tao na mapanglinglang sa'yo. Tingnan natin ang iyong energy, Capricorn. May taong loyal, ano? Kumbaga, there's a allies or loyal person. Bakit malungkot ka? May iba dito malungkot no? Sana walang nawala. Or pwede rin na umalis, nawala, ganyan. O mayroon ka lang inaalala. Feeling burden. Energy niya. Okay, energy mo. Okay. Nakikita ko energy mo dito, alam mo daw kung bakit naging ganyan ka. Alam mo daw kung ano yung naging cause, bakit ganyan ngayon yung nararamdaman mong energy. Kung ano man yung energy mo ngayon. Ganon. And then also, sa iba sa inyo, yung energy mo is, yung feeling frustrated, feeling pain, pagod siguro sa iba, may mga bagay ka na parang sabi mo, ito lang? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ba't ganon? May mga pag-aalala, feeling worry, anxiety, stress, pwedeng ganon sa iba. And then also, may mga energy mo kasi there is an indecision situation. Sana, kasi low energy, sana wala kayong sakit. Pwede rin may mga nananakit sa'yo. Masakit yung likod mo, malasakit yung batok mo, yung balikat mo, yung balakang mo, pwedeng ganon. Kung ano may mga nananakit sa'yo. Pwede rin ito na na mga pag-aalala. Ganyan. May mga bagay ka doon na i-imaginein, illusionin, ganyan. Pwedeng sa iba sa inyo kasi is night shift kayo or nagigising kayo ng maaga, pwedeng gano'n. Or konti yung tulog. Yun ang nakikita ko dito. May tao dito, bata. May bata dito, nakakausapin ka na maaring ma-frustrate ka sa kanya. Ganyan. Or pwede rin na hindi mo siya maintindihan or hindi kanya maintindihan. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga indecision situation, Ano parating sa kanya? Parating kay Capricorn this week. Sana wala kayong sakit. Yan. Mga masama pakiramdam, ha? Mag-iinom kayo ng Onejang! Sorry. Yung mga anak ko kasi ito makukulit. Siyempre, alam mo naman pagka may alaga ka, alam mo, mag-aaway talaga kayo. Kasi kinukuha nila yung card. Kaya minsan, naghahanap ako. Nawawala yung mga card. Parating. Okay. Okay. Blessing is coming, Within the 3 days, 3 weeks, 3 months, there's a blessing coming into your life. May abundance. Ganyan. Ako nakikita sa'yo. Pwedeng nangyari na sa iba, pwedeng sa iba is mangyari pa lang. Kasiyahan is coming, enlightenment, and also is happiness. Ganyan. Parating din sa'yo, okay. Ibig sabihin, may mga may mga pagbibigay ng love and support. Ganyan. Pwedeng may tao na hihingi sa'yo ng something. Kasi nga Pasko, di ba? Natural na yun.
Yan, halimbawa, pwedeng baka may hilingin or may hingi siya ng suporta o pagmamahal, ganyan. May mga collaboration, may mga mangyaring small gathering pwede, o may mga pupuntahan ka na mga gathering, ganyan. O kaya magpagpatitipon-tipon lang, kainan, gano'n. Also, parating sa'yo is meron ka ng pinag-iisipan na isang sitwasyon in advance. Pwede na you are saving money, pwedeng gano'n. Nagkakaroon ka kasi dito ng pagkokontrol ng sarili. Alam mo 'yun? Pwedeng may mga bagay ka na kinokontrol. Ganyan, pera man yan, emotions, or any situations in life. Yun ang nakita kong parating sa'yo. May taong malaki or may taong mataas sa'yo. Pwedeng you are a boss, yung asawa mo, yung karelasyon mo, yung magulang mo, na maaring magkakaroon ka ng connection sa kanya. Pwedeng maibibigay siya sa'yo, pwedeng ganun, or makakaramdam ka ng happiness na manggagaling sa kanya, or pwedeng ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko sa iba. Yun ang parating. Si Basito, coloration. Cooperation, celebration is coming. Actually, dito may victory and success ka. Kung asaan man itong aspeto ng buhay mo, maganda siya. Kasi there's a victory and success. Sa iba dito may magkakaroon ng mga pag-chill-chill. Pwedeng may mag-aaya sa yung lumabas, iinom kayo, magkakape kayo, ganyan, lalabas kayo. Pwedeng gano'n. May mga kasiyahan na pwedeng maganap sa iba. May mga bonding situation. Yan ang parating. Hinihintay ka? May sinasabing papers and documents. Baka iba sa inyo, di sa contract, no? O kung ano man yung papers and documents na sinasabi ni Card. Ano dapat iwasan? Yung ano ko napaka-busy, Diyos mio, kala, mas busy pa siya sa akin. Kung nakikita nyo lang, Diyos ko po. Ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong bitbitin. Alam mo yun? Grabe. Kala naman niya kaya niya yun, di ba? Okay, dapat mong iwasan. Siyempre, iwasan mo yung mawalan ka ng pag-asa sa buhay, papanghinaan ka ng loob. Also, is not to putting a guard when it comes to yourself. Worrying, yan. Worrying is medyo iwasan mo rin siya. Feeling anxiety, feeling stress. Kung pagod ka, magpahinga ka. Ano, kinakailangan. And then also, iwasan mo is, siyempre, yung mental strength. Kaya, kailangan matatag ka yung mental mo, no? Kailangan matatag, tapang, tibay, control, focus, ganyan ang kailangan, ano? And then also, iwasan mo yung mga pagpapaliban. Na malungkot, or cancellation something, or yung mga tao is not supportive sa'yo, okay lang yan. Diba? Ba't ka mag-aalala? Diba? Alalahanin mo yung sarili mo, alalahanin mo yung energy mo, alalahanin mo how you rebuild yourself or how you structure yourself in a good foundation or to be stable. Ganun. Huwag mo kang mag-worry sa mga nasa paligid mo na hindi naman talaga sila very supportive sa'yo. Support the person who support you. Ganun lang yun. Diba? To your family, to your loved ones, ganun. Kung ayaw nila sa'yo, fine. Parang ako yung gusto mag-desisyon sa buhay mo no? Hindi, joke. Nasa iyo naman to eh. Yun. Iwasan mo, syempre, yung sarili mo. Yung alagaan at mahalin din yung sarili mo. Yan. Tandaan mo palagi na huwag kang susuko sa hamon ng buhay. Ganyan. Huwag kang masyado mag-overthink. Kung kulang ka sa tulog, magtulog ka. No? Siyempre, kung alam mo minsan nasa tama ka, depensahan mo rin yung sarili mo and protect yourself. And also, enjoy your life, no? Lumabas ka rin minsan. Labas ka, kumain ka sa labas, sama mo yung pamilya mo, o kung sino man yung pwede mong isama. Kaya, enjoy your life. Kasi life is short. Life is short. In a good way. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kamusta po ang love ni Capricorn? Huwag niyo ipilit na kung hindi niyo energy, ha? Alam niyo naman na, uy, may blessing ka. Tuluga.
There's a wealth, prosperity, material success happen into your life. Another, magkakaroon, just a blessing talaga, as in blessing. A good health is coming, syempre, happiness, and victory and success is coming. May mga new project, new situation, new beginning happen into your life. Iba dito, travel, at saka o kaya is mga kontrata in life. Sa iba sa inyo magkakaroon ata kayo ng level up when it comes sa sarili nyo. Yung pala, nagkaroon ng level up na dumami yung responsibility when it comes sa trabaho, no? Wag naman. Siguro iba dito, level up. Parang, kung nasa 1 kayo, mapupunta na kayo sa 2. Ay, paano ba pagbibilang? Kung nasa 10 kayo, pupunta ka na sa 9, papuntang 1 yun. Mga gano'n. Uy, kayo ha, ano ba to? Tumaya kayo. Nagpasugal lang naman ako, ate. Yan, taya kayo. May mananalo. Pero iba-iba kayo ha. Pwedeng ikaw mananalo ka sa gamble, pwedeng ikaw mananalo ka ba related to a trabaho, may mga bonuses, o kaya mananalo ka dahil yung pamilya mo, halimbawa may sakit, ma-recover siya. Pwedeng ganun. In what way niya ibibigay yung blessing na yon. Be thankful. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Okay, when it comes sa love, kung kayo is single, mukhang ang makikilala mo is tawid dagat. Diba dito kasamahan mo sa trabaho? Pwedeng tawid dagat kayo, pwedeng nasa taga-ibang probinsya siya. Halimbawa, taga Iloilo siya, tapos ikaw taga Manila ka, taga Bulacan ka, ano ba bang pero parte sa Quezon, kung ano man yan, basta tawid dagat siya. Pwedeng ibang bansa, pwedeng ganun. Yun ang nakikita ko sa ito. Pero ang nakikita ko dito, either siya is, iba dito kasama mo sa trabaho. Kasi may family po ba siya? Ay, hindi. Wala daw. Iba dito, wala siyang family, pero good family meron siya. Ibig sabihin, mababait yung pamilya niya, yung mga kapatid niya, yung connection niya. Yun ang nakikita ko dito. Sa mga single, yun ha. So, iba sa inyo, kasamahan nyo sa trabaho. Yan. Meron ako nakikita. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is nagkahiwalay ito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay. Pero, sabi niya kasi dito, ikaw ito or siya, unfinished business ito para sa kanya. They still reminiscing the past or this relationship. Gusto niya pa rin na magkaroon ng pagsasaayos. Pero nagkakaroon kasi siya ng doubt sa sarili niya. Hindi niya alam kung paanong gagawin niya. Pero gusto niya pa rin ng partnership. They still waiting dito sa relationship ito. Ang daming questioning na tumatakbo sa isipan niya. And then, they feeling stuck actually. Natatakot siguro siya na magkaroon ng rejection. Nandun kasi siya sa sitwasyon na pagkocontrol ng emotions o pagkocontrol ng mga decisions in life. Pero, naiisip ka niya at gusto niya muling buuin itong relasyon na ito. Kung kayo naman is in relationship, is nandun yung pagiging matatag pagdating sa relasyon na ito. No? Sa mga walang third party to, handa yung pagiging matatag pagdating sa relasyon na to. Nagiging maayos sa mga bagay-bagay. Kumbaga, may mga bagay na kung nagkaroon man ng mga gusot or hindi maganda, you try to fix it. Yung relasyon na ito, no? Nagkakaroon naman ng mga pagpaplano. Kumbaga, isa sa inyo, napaka-very planado ang nakikita ko dito sa inyong sitwasyon. Yun nga lang, syempre, hindi naman kasi maalis yung mga lungkot or dissatisfactions sa isa sa inyo. Natural kasi yun, no? Yan, nagkakaroon. Pero handito yung happy situation, handun yung partnership, handun yung, pwedeng may anak kayo, dalawa? Isa, dalawa, ganyan. O tatlo rin sa iba. May 5 bang anak? Yun ang nakikita ko dito. There's a happy situation ako pagdating sa relasyon na ito. Good foundation siya, no? Yan. Siyempre, no, wala namang perfect na relationship. No? As long as walang third party, ha? Pero, kung may third party dito, kasi may 2 babae akong nakikita, or 2 tao, babae man siya o lalaki, pero there's a person, 2.
Ako nakikita dito, ay nako po. Aba, 3 pa. Pwede isa dito magulang no? Yun. O, pwede isa dito, this is a mother figure. Or baka naman yung may original talaga siya, no? Ay, ganun. Sana hindi kayong, sana walang, okay, ibig sabihin, third party. Kung may third party to, ay nako po. May nagbabackstab kasi. Ang daming tao! Ba't ang daming tao? Ang daming tao. 4 ba kayo magkakapatid? 4 kayo magkakapatid. Either 4 kayo magkakapatid, isang lalaki, or pwedeng vice versa yon, or pwede rin na 4 lang talaga kayo. Pero may isang lalaki kasi ako nakikita. Hindi. Aba, iba dito matagal na. Oo nga, yung iba dito 1, 2, 3, 3, 4 kayo magkakapatid. Yun ang nakikita ko. Kasi isa, maaring yung mother yun or family related. Yung isa. Yun ang nakikita ko. Alam mo, ang ganda na mangyayari sa'yo. May business ka, Capricorn? Or isa sa inyo may business? May buntis? May buntis pala. Pero bakit ganun? Namatay po ba ito, universe? Or delikado siya? Kung may buntis, mag-ingat kayo, no? Sa may mga taong buntis o mabubuntis. Mag-ingat kayo. Kasi wag kayo masyadong magpa-stress o ka masyadong mag-isip, overthinking, or stressful. Yan. May nakikita akong buntis or mabubuntis. Yan. Kung may mga magpa-check up kayo kaagad, ha? Yon ang nakikita ko dito. Nagiging matatag naman. No? Ang hindi ko lang maintindihan dito, parang nagko-control ng emotion yung isa sa inyo or same kayo nito. Kamusta po ang money ni Capricorn? Masaya ako, ate, sabi. Ay, ano ba yan? May achievement ka raw, Capricorn. Hindi siya malaki pero may achievement ka. Okay lang yun, di ba? At least blessing pa rin. Kahit ako thanks God, di ba? Thanks universe. Pero may achievement ka ma-receive. How about your money? Dito sa sitwasyon, alam mo, masyado ka nagwo-worried. Yan. Siguro nandun yung thinking about na gusto mo mag-success para sa mga anak mo, para sa mahal mo sa buhay, para sa ganito. Nandun ka sa point na yun. Pero, syempre, pagdating sa money mo, ang nakikita ko naman is there's a material happiness, increase, success, happiness kasi the sun. Kaya wag ka masyado mag-worried sa nakikita ko dito. Ang really sure worrying, no? Pwede rin na sa iba sa inyo is pwede rin na nahandoon yung point na may mga naalala kayo na pagkakamali pagdating sa pera in the past. O kaya naman iba is may mga need pang bayaran, no? Ako nakita. May mga bigla ang magaganap o mangyayari sa iyo this week. Pwedeng may mga bigla ang gastos, bigla ang kagustuhan, may mga biglaan. Ganyan. Akong nakikita sa iyo. Pwedeng halimbawa, biglang nagsabi sa iyo, pwede bang gusto ko to, gusto ko yan, gusto ko yun. Ayun ganun, di ba? Kaya biglang may humingin ang suporta sa iyo pagdating na connected ang pera. Tingnan natin ang advice. Onay-chang! Diba? Dinig nyo? Mas genki pa sila sa akin. Siya tamate. Uy, magkakaroon ng magkakaroon ng union. Yan, magkakaroon kayo ng union o may mga bonding situation ako na nakikita sa iyo. Dito, ay may mga opportunity na darating sa iyo.
Busy yung iba, no? Ang hindi ko lang maintindihan, Capricorn, may taong galit sa'yo. Mm. May taong masikreto. Ang dami mo namang manifestation, Day. Isa-isa lang. Ko naman, no? Pero mag-action ka rin, baluga. O, di ba, nabaluga ko tuloy kayo. Okay, dito is advice. Alam mo, magaling ka mag-manifest eh. Capricorn, napakagaling mo talaga. Pagdating sa manifestation, nagkakatotoo siya. Kaya, you need to be very careful when it comes to your manifestation, ha? Yan, basta as long as maganda yung manifestation mo, at as long, tandaan mo palagi yun na what goes around comes around. Tatandaan mo palagi yun na if good yung heart mo, magiging good din yung babalik sa'yo. Pero yung iba sa inyo, ang galing yung mag-manifest. Tsaka magaling talaga kayo. Yun ang nakikita ko dito. Andito rin yung sitwasyon na gagawin mo ang lahat para sa mga mahal mo sa buhay. Yan. Para magkaroon sila ng magandang situation in life. And also, ang nakikita ko dito is magkakaroon ka ng mga new connection, mga bagong kausap, mga bagong connection, mga bagong gagawin, kaya mga bagong simula. And then also, be strong. Ang sinasabi to, always have a purpose sa mga bagay na didesisyonan mo o actionan. This is a time to step up, no? And try to make it balance. Lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa relasyon, pakikipag-usap, sa pera, control and balancing is needed. And take it action, syempre. Start to create or this is a time na concentrate. Alam ko naman na very concentrate ka naman sa lahat ng bagay. More on concentration to start to begin something into your life. Ganyan. Siyempre is put boundaries, no? Put boundaries in some aspect of your life. And make a new horizon. Kung kinakailangan mo ng tulong, may tao na willing tumulong sa'yo. Dito, sa nakikita ko dito. And may mga need to reset or need to start a new beginning, need to let go, to cut, or i-resetting mo siya or simulan mo na. Ito na yung kinakailangan mo na mag-reset. Iba sa inyo pagtahak ng bagong direksyon sa buhay. Ibig sabihin, may mga bagay na magtatapos na talaga. May galit talaga sa'yo. Iba ba? Arigato namasay, God bless.